dito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Okay, in verse 6 po yun ha. So sabi dito, huwag kayong padaya, kanino man. So kailangan aware tayo, maging magpanuri tayo sa mga, hindi lahat ng mga nagsasalita ng salita ng Diyos ay dapat natin na tanggapin, no? So sabi dito, in verse 6, huwag kayong padaya, kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwiran na walang kabuluhan. No? Mga pangangatwiran na walang kabuluhan. No? Ang daming ganyan. No? So akala nila sila ang tama, yung pala hindi nila iniisip kung ano yung mga katwiran na baluktot sapagkat dahil sa mga ito ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. No? Inalitin of the book of Ephesians. Yun. So, yung mga ganun mga baluktot na pananaw na hindi ka lugod-lugod na sa Diyos. Okay? In verse 15, tatalon ako ha. In verse 15, sabi dito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Sino nag-log? Si Y? O ako? At maling katuruan. Sabihin natin, mali yan, kapatid. I-rebuke natin, itama natin, no? Huwag natin i-comfort. Kung mali na nga, i-comfort mo pa. Ano ka, hangal ka. So, naka-inwritten, no? Pag kino-comfort mo ang isang mali, hangal ka, mangmang ka. So, inwritten in the Bible, no? Inwritten in the Bible. So, basahin natin ang book of Ephesians, chapter 5, verse 1 to 20. Andiyan nakapaloob kung paano tayo dapat na maging true believers o fake believers. So, andito, pinakita ng Panginoon kung ikaw ay tunay ka nga lingkod ng Diyos, kung ikaw ang tunay na true believers ka ba o fake believers ka. Madi-distinguish natin, makikita natin kung anong pamumuhay ng mga true believers at ang mga fake believers. So ito lang po, I will end this point na sabi dito po in verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa ating mga Ama dahil lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So mga true believers, tayo lagi magpasalamat, pero I will end this point na sa Mateo 7 verse 21. Pasok tayo sa Mateo 7. Ito po yung end ko na po. Mateo 7 verse 21. Sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ito lang po ang aking i-end sa aking standard for true believers versus fake believers. So, naway may mapulutan po tayo dahil hindi po tayo pwedeng mag-extend ng mahaba, pero if pagkalooban ng Panginoon, pwede rin po tayo magkaroon ng sermon na mas mahaba-haba. Thank you, Lord. Ito po ang aking i-share sa my devotion na pulutan po natin ng mabuting aral. Amen. God be the glory. Yes! Tama po, sis. Salamat sa Lord. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Salamat yun. Kailangan talaga hindi tayo maging fake. Diba? Kasi kung fake tayo, minsan fake din yung mga pananalita natin. Hindi rin yung, wala rin katotohanan. Kasi nga, kumbaga, pinamumuhay natin yung maging fake tayo sa harapan ng Lord. Hindi lang sa harapan ng tao, kung hindi lalo na sa harapan ng Lord. So, kailangan talaga maging totoo tayo. Kung mayroon tayong mga kaibigan, kasi friend mo, kung mayroon man siya nasabi sa'yo, pwede mo siyang sabihan. At ito naman ang sinasabihan. Halimbawa ngayon, mayroon sa akin na napupuna, tapos nasasabihan ako, aksipin natin yan. Bakit? Nakikita ng hindi naman mo minsan kasi mga kapatid, hindi natin makikita yung mali natin. Sa atin minsan, hindi natin makikita kung mananalita tayo